Sa atong pagkabalo, ang kabatan-unan ang maong maghatag og kalambuan sa atong komunidad. Busa, unsaon taman kung ang maong kabatan-unan ang unang maghatag og problema sa atong komunidad. Diri sa Compostela, dili na bag-o ang teenage pregnancy. Busa, atong hibaluan ang kinabuhi ni Linda, dili niya tinuod nga pangalan, mahituod sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Diri sa sitio San Jose, adunay usa ka batan-on na nag-inusara. Siya si Linda, dili niya tinuod na pangalan. Ang iyang istorya nga usa ka batan-on na mama dili gayud sayon. Sa bata pa lamang nagadala na siya og bata sa iyang lawas. Giadto namo siya para kamustahon sa iyang kahimtang ug nakita gayud namo na lisod. Mayong hapon, Linda. So, naaday ko yung mga pangutanan no, nga giandam para sa imuha. So, kumusta man imuha ang panginabuhi karon? So, nabati na ako karon no, tinigid siya nalim kay sa akong edad karon, pinapaedad na ako, sa ako nabuntis. Pero, saan taman, nga naan naman ako yun panindigan. Kay, di siya sayon, kay, kanang, bali, ang papa ni, wala, nang, kabalo na mo, wala siya nagsustento ani. Then akong mamagpapa bulag good, like inana good. Tapos isod jud siya sa akong kayumtang karon kay labi na wala kay kasustento ani, wa koy trabaho. So mao to, ang lisod jud kay siya as mabuntis kag sen. Sa edad na 16, nabuntis na si Linda. Busa, normal na lamang ni para sa iya. So, lisod jud kaayo mga panghitabo sa imong kinabuhi, no? Apan, tungod ana, unsa man imong mga plano na naa sa imong huna-huna karon? So, sa pagkakaroon, no, masalan mo jud kay na akong pagbuntis. Para ko kay mama diri ay, bali si mama na nagsustento sa ako karon kay since wala man jud ko'y trabaho, then akong papa nakulong pod, di po siya ka sustento ani. Then akong plano ni mo gawas ni siya is kanang makapangita akong trabaho para masustentuhan pod na ako ni siya. Di lang kani o masustentuhan ako ni siya kay lisod man karon ang pangkuan gud ang pangkinabuhi mo mulaban na lang jud ko kay tungod ani. Ang iyang pagbuntis kay hinungdan usab sa iyang ginikanan. Ang iyang mama ug papa kay napuno kini sa maong bisyo. Hinungdan na mawala usab siya sa iyang kaugalingon. Wala siya kahinati og gugma sa iyang ginikanan. Busa, nakauyab siya para lang mabati ang maong gugma. Ang iyang papa kay nagagamit og illegal na droga. Hinungdan na siya nalulok. Hoy Pedro, nagunsa na buga dira? Di balik na buga ni mo bisyo? Ano mo dahil sa may pakini mo? Kanay mo gipay tugingan na may pagipay dalhin mo bugas. Ano mo dahil mo sukol lang sa kuha? Bigyan di ka karon? Wala kay buot nga pagamahan. May pagmagbulag na lang ta. May pa! Wawa na ko tayo sa balay. Natroma gayud si Linda sa mga binuhatan sa iyang ginikanan ug wala niya kini kalimti. So, sa katong panghitabo ang nakabalo ka nga buntis ka, unsa man ang imuhang una nga na-feel? Una jud no, dako jud kay akong pagmahal. Nabuntis ko ginani nga edad. Kay sa kadugayan, nalag na ang puninuon ako niya akong bata. And di po na ko siya kayang ipalaglag kay kabalo ko nga sala jud na siya. Apan nga nagmahay man siya, nagkadugay iya na kining gigugma. Busa iya maning anak na ginadala. So, sa nahitabo sa imuhang sitwasyon karon, unsa man ang mensahe nimo karon sa mga kabatan-unan na sapan nimo? Sa akong mga mensahe sa mga kabatan-unan dala no, wala man tagi bawalan na mag-enjoy,
Pero unta kabaluta sa ato ang mga limitasyon. Maghappy-happy lang, pero kung unsay mahitabo, unta dawato na nato. Kay dili naman nato babalik ang panahon. Ang pagkabalo about sa teenage pregnancy kay importante jud kaayo para makalikay sa mga negatibong epekto ani. Kanipod usab kay mahimong hinungdan sa problema sa atong kalambuan, sa atong pagskwela ug sa atong katilingban. Ang sitwasyon o kondisyon ni Linda kay gikinahanglan og maayong tabang sa counselor. Kay ang iyang pagbuntis kay resulta sa trauma nga iyang nasinati. Ang gugma nga wala niya nasinati sa iyang ginikanan, maoy hinungdan nga siya nabuntis. Teenage pregnancy is a complex issue that requires a supportive and non-judgmental approach. It has emotional, social, economic, and health implications for the teen mother and the child and their families. My role is to provide guidance, emotional support, and access to resources that can help the young mothers and make informed decisions about their future. Ang istorya ni Linda kay usa lamang kahalimbawa sa teenage pregnancy. Diri sa Pilipinas, ang teenage pregnancy maong problema nga wala pa gayud na solusyonan. Sa pagtatapos, ang teenage pregnancy usa ka dakong problema sa atong lipunan. Kini nagdala og daghang epekto sa mga kabatan-unan, ilabi na sa mga kababainhan nga nagkakita og mga hadlang sa ilang pag-eskwela, pagkaon ug maayong kinabuhi. Sa pagtinabangay, mahimo nato ang pagpangata og usa ka lipunan nga mas maayo ug mas ligtas alang sa mga kabatan-unan.